Please. The first, actually, anim lang naman po ito. So the first one is integrate knowledge, skills, and attitude in training delivery. In our pursuit of excellence po, education and training must adopt a holistic framework for competency development that seamlessly integrate theoretical knowledge, practical skills, and the right attitude into our curriculum. This comprehensive competency-based approach not only foster immediate workforce readiness, but also ensure that our learners acquire the robust industry-specific competencies essential for the term success, for the long-term success. So, napansin po namin na may mga kailangan pong i-integrate pa dun sa curriculum guide. Next slide, please. Ito po yung gusto naming maipakita. Ayan po. So, sa atin po kasing training regulation, nakalagay na po doon yung required knowledge and skills. We believe na yung ating mga curriculum guides sa TechPro ay naibase po dito sa ating mga existing qualifications sa TESDA. At nakalagay na po doon yung mga required knowledge na somehow missing po doon sa ating curriculum guides. No? Kaya sinasuggest po sana namin na ma-consider po ng ating mga counterparts na developers ito pong mga nire-request po natin. Okay, next slide. Number 2, reformulate the learning competencies into a skill-based format. We all know na sa TESDA po ay talagang skill yung ating hinahanap. So, ang nais po namin na ma-enhance po yung formulation ng mga learning competencies po na nailagay po dun sa ating curriculum guide. Karamihan po kasi we have noticed na marami pong activities na more on discuss. For all we know na sa TVET po, although we discuss, we learn about fundamental principles and skills. Pagkatapos po nun, ready na kagad for another learning activity that would progress into acquiring talaga kung ano yung competency na hinahanap natin. So, ito po yung isa pang request po namin with our counterparts na sana i-consider yung reformulation ng mga learning competencies na nakalagay po dun sa Tech Pro subjects. According na lang po dun sana sa TR natin para po pagka na-hit po ng ating mga learners yung actual competencies na yun, ay talaga pong masasabi natin na talagang competent po sila. Next slide, please. Yan po. So, yan po yung sample lamang po ng mga sinasabi ko na kinakailangan po natin ma-align po sa ating learning competencies po. Next slide. Sige pa po, next slide pa po. Ayan po actually mga samples po nung when we try to find out kung ano po yung para maipakita sa inyo. Next slide pa po. Na talaga pong when we review the curriculum guide, iniisa-isa po talaga namin yon na hindi natin mamimiss yung mga industry standards po na nakalagay po doon sa ating training regulations. Okay, next slide. So you will notice na mostly yung mga learning competencies is more on discussion na we would like to reformulate po sana together with our counterparts. Okay, next slide. And then, after a series of discussion, parang ang tagal bago mai-practice kagad ng bata, yung actual na mag-create siya pala ng logo. So, yung mga ganun na we can save on time para po ayusin po yung mga learning competencies para kagad-agad po ay matutunan niya rin. Together with the fundamental principles, habang gumagawa po siya, ay na-enhance niya na rin po yun habang ginagawa niya yung skill na yun. Next slide, please. Sige pa po. Ito na po yung pangatlo. Ang aming pong pangatlong comment ay on incorporate performance criteria in the curriculum guide. Ito pong ating curriculum guide ay hinanapan natin ng portion kung saan natin ibabangga yung actual skills. Paano natin ma-measure na tama yung pagkakagawa? Pag tinignan po kasi natin yung ating training regulations, next slide please. Sa ating pong training regulation, meron po dyan portion na performance criteria.
Ang ating pong performance criteria is are evaluative statements that specify what is to be assessed and the required level of performance. So, dun sa curriculum guide, kinakailangan meron silang way to measure kung tama yung pagkaka-perform nila. It's either uh, may tolerance or yung no error, no damage, no harm to one's body or property. Mga ganun po ang tinitingnan natin. Paano niya pinapractice yung skill na nais nating ituro o i-develop sa ating learner. So we would like to have that reformulation po doon na sana sa curriculum guide ay isama po natin yung performance criteria na available naman po doon sa ating training regulation and we could always adapt it. Next slide po. Yung number 4 naman po ay review the range of variables, critical aspect of competencies and tools and equipment and materials. We have noticed na hindi po explicitly specified dun sa ating curriculum guide yung mga gagamitin dun sa ating mga gagawing mga skills, no? Dapat explicitly nakalagay po iyon para alam nung learner o kung ano yung hahawakan niya o gagamitin yung mga software o kaya mga tools. At in the same manner, yung ating pong mga principals, alam din po yung magiging preparation kung ano ba yung mga kailangan nating tools na dapat na i-ready. So, next slide po. Diyan po sa ating training regulation, nakalagay naman din po iyon. So, we can easily adapt it kung ano po yung pwedeng mga pamamaraan o kaya mga variables na kinakailangan pong specify dun sa ating pong pag-perform ng skills. And then, meron naman din po on critical aspect. Nasa TR din po yun. Nasa pangatlong page ng isang unit of competency na yun. Kung ano yung talagang kinakailangan niyang i-demonstrate na skill. Minsan baka ma-miss natin yun na in the end, pagka nagpa-assess tayo dun sa ating learner, ay hindi niya makuha yung talagang tamang certification kasi nga hindi natin na isa-isa doon sa critical aspect of competency. Sige po, next slide pa po. Ayan po. Then also, we have mentioned about the tools and equipment. Pwede rin pong mai-adapt na rin yung ating mga nakalagay doon sa training regulations din po yan. Yan po ay na-prescribe po ng ating mga industry experts. When we say industry experts, sila po yung mga na-involve sa development coming from the employers group, academe, at saka sa labor sector. Kaya po, we are prescribing na pwede na po nating i-adapt yung nakalagay po sa training regulation para ma-improve po natin yung curriculum guides. Next slide po. Sa number 5 po, ang nakalagay ay assess time allotment and clustering of units of competencies. Doon po sa sample ng visual graphics, maganda po yung pagkakalatag ng first quarter and second quarter. Pick up po natin yun, 80 hours. Kasi magkadugtong halos yung logos, preparation ng logos at saka yung print media. But then, ililesen na lang po natin yung mga discussion portion para po maipasok na kaagad yung actual skill para ma-demonstrate na kaagad ng bata. So that way, nako-compress natin yung hours, nagagamit natin yung mga extra hours into more meaningful learning activities. Then sa number 6 po, consideration of class size in curriculum design and time allocation. Of course, kanina po naririnig ko yung mga problema na regarding sa mga resources. So, ganun din po ang nakikita natin na lalo na po sa class size po ng senior high school. Sa existing po, alam namin na napakarami. Pero sa TESDA po ay 25 lang yung pinaka-prescribe namin. So, malamang po, doon po, nakikita ko na po yung magiging adjustment. And we hope na this committee will be able to address some of these issues na ilabas namin para lang po mapag-aralan din po. Honorable Chair. Ayan lang po, sir. Thank you very much po. Thank you. Thank you. And lastly, Kokopea. Yep. Good afternoon, Pome. Mr. Chair and colleagues. Respectfully manifesting the
proposal suggestions of the Coordinating Council of Private Educational Association. We understand